sa inaprubahang taas pasahe sa mga tradisyonal na jeepney na ipatutupad simula sa Huwebes. Kaya itutuloy ng piston ang plano nilang tigil pasada. At may dagdag pasahe rin sa mga city bus, TNVS at airport taxi. Saksi si Joseph Moro. Ngayong linggo, inaasahang papatak sa 91 hanggang 114 pesos ang kada litro ng diesel kapag naipatupad na ng buo ng mga oil company ang mega oil price hike. Sa mahal ng diesel, tumigil na sa pamamasada ang tatlong driver ng operator na si Mang Alex. Hindi na daw nila kaya mag-boundary. Taas na ng gas. Yung piso, ba dadagdagan kayo ng piso? Walang kwenta yun. Ang driver na si Mang Dodong hindi na raw kakayanin kung aaabot pa ito ng buwan. Kung aabot talaga to ng buwan, wala na talagang magawa. Bitaw na. Oo, bibitaw na. Pag umabot na to ng mga kahit 120, wala na. Wala na talagang kikitain. Talagang gutom. Kaya umaasa siyang mapupunan ng taas pasahe ang nawala nilang kita. Mula Huwebes, ipatutupad ang pisong dagdag sa minimum fare ng traditional na jeepney at 20 sentimo sa kada kilometrong dagdag. 2 piso naman ang dagdag sa minimum fare ng modern jeepney. Malaking tulong din po yun. Pero, boss din po pasahero. Pero ang ilang transport group nakukulangan. Pangit ang umaga ngayon, ang mga modern to may understanding 2 pesos. Opo. Halos isa lang po ang konsumo niyan at kung nakatipid man ng modern, konti lang. Ito po kulang ang piso. Siguro sa 2 piso, break even na po kami doon sa 2 piso para po doon sa kinukonsumo namin araw-araw ng krudo. Bakit piso lang po ang binigay ng ating DOTR at saka LTFRB? Nakukulangan din ang grupong Manibela, daig pa daw nila ang nanlilimos. Sagot ng LTFRB. Pinagbigyan na nga ng piso. But to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayad sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Pakikiramdaman daw muna ng grupong AltoDAP kung makakatulong sa kanila ang pisong dagdag sa tradisyonal na jeepney. Ang tagal na po namin inaantayan. Kung kita namin hindi sapat, baka po makipag-ugnayan kami uli sa ating LTFRB at saka sa DOTR po. Baka po pwedeng humingi kami ng consideration. Maghahain naman daw ng hiling na 5 pisong dagdag pasahe ang piston. Nga ipapayag sa LTFRB na hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala sa kanila. Kapag umabot po ng mahigit na 100 pesos, yung presyo po ng diesel, ay halos sa 2 araw lamang nagagamitin ito ng ating mga driver. Tuloy rin ang isasagawang transport strike sa Huwebes ng piston. Tataas din ang pamasahe sa iba pang pampublikong sasakyan. 2 piso ang dagdag sa minimum fare sa ordinary bus at 3 piso kung aircon. Kung hindi yan itinaas, magbabawas na sana ng mga bus ang isang operator sa Metro Manila. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag pa, maaring we're planning to file again an increase. 15% naman ang dagdag sa dating singil ng mga P2P bus na nakadepende sa kanilang ruta. Naon nang inanunsyo ang sa provincial buses na pisong dagdag sa unang 5 kilometro kung ordinary, may dagdag din sa mga susunod na kilometro. Aabot naman sa 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro ng airport taxi. Sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS naman, bukod sa dagdag 20 pesos, sa dati ng base fare ay magkakaroon na ng 15 pesos na pick-up fare. Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase. Para makasingil ang dagdag pasahe, kailangan magpaskil ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan. Posible naman daw bumaba ang pasahe kung uhupa ang tensyon sa Middle East. Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operations, pwede po kami mag-issue ng provisional reduction para ibaba ho natin. Kasi kawawa na. Tataas din ang pamasahe sa mga eroplano dahil magiging level 8 na ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 4.
Ibig sabihin sa mga flight mula April 1 hanggang 15, magiging mahigit 250 pesos hanggang halos 800 pesos ang fuel surcharge para sa domestic. Mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos naman sa international. Pinay-clear ng Civil Aeronautics Board ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.